suliranin, panalangin ko'y hindi sa pagsubok at takot. Ikaw ang mapagbigyan ko. Ikaw ang panawagin
sa'yo lang.
katulad. Tunay na ika'y nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay Yes, Lord, tunay nga po na napakabuti po ninyo. Sa kabutihan po ninyo, Lord, narito po kami patuloy na nagtitipon-tipon. By your goodness and by your faithfulness, we are still here. Lord, by your goodness and your faithfulness, meron po kami 24 na taon na pagsasama-sama bilang isang pamilya. Salamat po sa kabutihan niyan. Salamat po sa katapatan na yun. At alam po namin, patuloy po namin mararanasan pa ang inyong kabutihan at katapatan. We will continue to experience your goodness and faithfulness, Lord, in the land of the living. Ito po sa aming henerasyon, ito po sa aming panahon. Salamat po sa pag-iingat. Salamat po sa pangangalaga. Salamat po sa inyong provision, Lord, sa inyong protection. Lord, salamat po sa inyong patuloy na pagtanggap sa amin, Lord, sa gitna ng aming mga kakulangan, Lord God, mga imperfections. Ganun po kayo kabuti. Ganun po kayo kabuti. Kaya po kami mananatili sa lilim ng inyong pagmamahal, sa lilim ng inyong katapatan. Patuloy po kami magpapasakop, Lord, sa lilim ng inyong katapatan at pagmamahal. Sa aming pagpapatuloy, nilalapit namin ang aming bayang Pilipinas, Lord. Nilalapit namin, Lord, isang malaking pamilyang Pilipino, Lord, na dumadaan ngayon sa isang political na crisis. Tinataas po namin ang aming bayan. Tinataas po namin ang aming mga pinuno. We lift to you, Lord, our government officials, Lord, the 3 branches of the government, Lord, the executive, judiciary, and legislative. Let righteousness prevail, Lord. And we ask that the truth come out. Sabi niyo, Panginoon, that you shall know the truth and the truth shall set you free. Ingatan niyo po ang inyong mga anak, Lord, against misinformation. Ingatan niyo po, Lord, kaming lahat from deception. Sinusuway po namin ang maruming kamay ng kaaway, Lord, na magnakaw, manindang, at pumatay, Lord, ng pag-asa. Panginoon, nilalapit po namin, Panginoon, ang aming Pangulo. Nilalapit po namin ang Pangulo, Lord, maging ang aming mga tagagawa ng batas, Lord, maging tagapagpatupad ng batas, Lord God, pati yung nag-interpret ng aming mga batas, Lord, ang branches of government. And we pray, Father, na pag-isahin niyo po ang aming puso, Lord, bigtisin niyo po ng pagmamahal, Lord God, bigtisin niyo po, Panginoon, ng justice, Lord God, and holiness. And we bless the Philippines, Lord God. Patuloy po namin dinideklara ang pagpapala sa aming bayan. Pinakansila namin anumang curses na nabitawan dito in any form. Lord, pangungutya, satire, Lord, or siguro kawalan na po ng pag-asa. Kaya nakapagbitaw ng curse in the form of negative words. Lord God, we bless the Philippines, Lord. We bless our country, Lord. We bless our government officials. We bless, Lord, everyone, Lord. Dito po sa munisipalidad ng Taytay, we bless, Lord, the mayor, the councilors, Lord. Ito pong barangay ng Dolores, we bless, Lord, yung barangay captain, maging yung mga konsihan, mga tagawan. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain niyo po sila. Lord God. We pray, Lord God, na makarecover po, Lord, yung aming ekonomiya pa, alam namin kung paano nyo kami hindi pinabayaan noon, ganun din, hindi nyo kami pababayaan ngayon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At inilalapit din po namin ang bawat pamilya, Lord, dito po sa Church of Taytay. Lord, patuloy nyo pong paypayan po yung apoy ng pagmamahal sa inyo, pag-alabi nyo po, Lord, yung aming pagkauhaw at gutom sa inyo, Lord. Tunay nga, Lord, dahil sa gutom at buhaw na yun, because of that hunger and thirst, we will make efforts to be faithful sa inyo, Lord God. At sa aming katapatan po, Panginoon,
makikita po yung pagbunga sa buhay namin, Lord God. Hindi lang po yung bunga, Lord, ng pananalapi, kundi bunga, Lord, ng pagbabagong buhay. The fruit of new life, Lord, the fruit of a transformed life. Makita po, Lord, yung pagbabago ng buhay namin. Makita po kayo sa amin. Makita po yung katangian niyo sa amin, Lord God. Tinataas po namin, Lord, yung binigay niyo pong mandato sa aming church, Panginoon, na maging tapat, nang sa ganun magbunga, Lord. Kaya hinihingi po namin isang bagong church location saan makakapanambahan po kami, Lord, isang safe, Lord God, accessible, Lord God, kung saan magiging pagpapala kami sa lugar na yun, Lord, favorable terms, Panginoon, God. At tinataas din po namin, magkaroon po ng revival sa bawat tahanan, Lord, ng Church Soples, Taytay, bawat pamilya, pigpisin niyo po, Lord, na sila magtipon-tipon sa panalangin at pagsasalo-salo, hindi lang ng pagkain, kundi pagsasalo-salo ng inyong salita. And we welcome, Lord, a new season dito sa buhay ng church as we approach the 25th year ng aming church. Alam namin, paghahanda po itong taon na ito. Kaya may we welcome this new season of fruitfulness in you by letting you have your way sa amin. Baguhin niyo po kami, baguhin niyo po yung mindset namin, baguhin niyo po yung kalooban namin, baguhin niyo po yung pagkilos namin, Lord God. At sinusuway po namin ang anumang maruming kamay ng kaaway na pumipigil sa pag-angat, pumipigil sa paglipad, Lord God, sa pumipigil, Lord God, sa pagbunga ng New Church dito po sa Taytay. Salamat po. Pagpalain niyo po at ingatan bawat lingkod ninyo dito, mga ministry heads, Lord God, mga ministers, Lord God, maging bawat pamilya, mga ama ng tahanan, mga ina, mga anak po, Lord. Nilalapit namin sa inyo lahat ng aming pangangailangan, financial, spiritual, physical, Lord God. Sino nangangailangan ng kagalingan? Ngayon pa lang po, Lord, nagpapabuhos na po kayo ng kagalingan. Let your healing just sweep everyone, Lord God, from head to toe, Lord God. Maging yung mga wala dito, abutin niyo po, Lord, na magkaroon po sila ng pagbabago ng pakiramdam at kalagayan, Lord. Lord, salamat po. Salamat po. Nilalapit po namin sa inyo, Panginoon. Magpadala pa po kayo ng mga karagdagang manggagawa sa ubasan. Sabi po ninyo, marami ang ani pero kulang ang mga manggagawa. The harvest is plenty but the workers are few. Kaya lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Send more co-workers, co-laborers. Lord, mga laborers na faithful, Lord God. Mga laborers na teachable, Lord God. Mga workers, Lord God, na sila po ay on fire para sa inyo. Mga workers, Lord, na available. Who will make time, Lord God, to advance your kingdom. Make time, hindi po find time. Gagawa po sila ng panahon talaga. Magtatabi po ng panahon para sa inyong gawain, para po sa inyong salita. At inilalapit din po namin ang buong Church Soples International sa pamumuno po ng aming senior pastor, Pastor Hiram Pangilinan. Lord, ingatan niyo po siya, kanyang pamilya, si Ate Lolet na nagdiwang na kaarawan kahapon. We just declare, Lord God, take our covering po sa kanilang pamilya. We declare, Lord God, more love, Panginoon, and more wisdom din sa kanyang pamumuno sa amin. Lord, ingatan niyo sila sa anumang atak ng kaaway. Ganon din po, Lord, bawat area overseer, Lord, bawat area pastor. God, mula south hanggang sa Mindanao, Lord, we commit them to you and their families, Lord God. Covering din po sa lahat ng mga kapastoran ng Church Soples International, Lord God. Lahat ng kapastoran, maging yung pamilya po nila. And we just declare, Lord, that they will have a joyous and memorable celebration of your birth, commemoration of your birth sa darating na December. Sa aming pagpapatuloy, nilalapit po namin sa inyo ang aming celebration ng Children's Month. Lord, truly, Lord God, drive a point, Lord, na pinagpala po ang mga bata. Bigyan niyo po kami ng puso, Lord, na meron pong pag-iingat at pagmamalasakit dito sa mga bata at kabataan, Lord. Salamat po. Pagpalain niyo po lahat ng aming gagawin. Inaalay po namin ito. Maging mabangong handog po sa inyo ito. At lahat ng luwalhati, papuri, at samba, maingat namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palapakan natin ang Panginoon.
Yan, sige po, palakpakan natin. Yan, so isang magandang umaga ng linggo. Ang ganda ng panahon. Batiin mo ngayon katuloy mo, magandang umaga. Sige, ikot po kayo at batiin niyo yung bawat isa. Declare a blessing to each other. God bless. Sige po. Praise God! Maraming salamat sa Panginoon. Palakpakan na natin muli ang Panginoon. Ano ba, masaya ang bawat isa sa atin. Yan, alam po, excited tayo muli. No? Every Sunday naman, excited tayo dahil every Sunday is a special Sunday. Sana po pag pumupunta tayo dito, meron tayong dalang kasabikan dahil may gagawin ng Diyos. Sabi mo nga, may gagawin ng Diyos. Palagi po, hindi lang dahil sa tagapagsalita o sa panauhin, kundi lagi siya may gagawin kasi yung presensya po niya, pinaka-importante na kasama natin. Yan, kaya sana yun ang ating gawin, gawin every Sunday bago pumunta. Lord, gusto ko po kayo makatagpo. Lord, kumilos po kayo. Lord, gawin niyo pong malaki yung aking sisidlan ng tatanggaping, Lord God, mula sa inyo. Hindi lang po yung blessing ko, hindi tatanggaping aral, tatanggaping pagbabago, tatanggaping pagtutuloy. Okay? Sige. So, bago tayo magpatuloy, ilang mga announcement muna. Yan. So, welcome po sa ating celebration ng Children's Month. Palakpakan natin ang mga bata. Hindi kabataan, ng mga bata. So, ngayon pa yung National Children's Month. Ito pong November. Kaya yung ating paksa ngayong umagang ito ay tungkol po sa mga bata. So, mamaya, napakinggan po natin. So, patuloy po natin ipag-pray. Patuloy po natin ipag-pray yung mga bata. Ayan, at ang mga kabataan. So, ayan, paalala lang, intercessors team, lagi pong alas 9, nandun sila. Kanina po, alam po, nag-pray at nagkapihan na po yung mga mananalangin. Palakpakan naman po natin yung mga intercessors na nagpipray para sa atin. Ganito po, pinagpipray nila tayo, So maganda sana tayo rin, ipag-pray din natin sila, Ingatan din natin, itaas natin sa prayer sila, Magmula yung head nila hanggang sa mga member. Kasi alam niyo po, yung mga intercessor natin, mga couples po, karamihan dyan. At ito pong magandang ginawa ng Diyos sa atin. Ngayon may mga involved po ng mga tatay. Palakpakan naman natin yung mga tatay na nasa intercessors team, di ba? Normally kasi pag tinawag yung mga prayer warriors, mga lalabas po, mga inaalalayan pa kasi mga matatanda. Tapos puro kababaihan. Pero dito sa atin ay may mga tatay, kaya nakakatawa naman po. And alam nyo, napaka-powerful po ang agreement in prayer na mag-asawa. Kaya kanina pinapaliwanag ko po sa mga tatay sa labas, yung kasama kong nagkakape, na ito yung gagawin natin na sa darating na mga buwan, sa prayer meeting, papalakasin pa natin ang panalangin sa tahanan. So every Sunday po yan, yung intercessors. So, kahit naman hindi po kayo intercessor, pwede po kayong makikape. Marami tayong kape po dyan, mamili po kayo. Black coffee, 3-in-1, coffee ko, may chocolate din yata.
So, pwede po kayong makisalo sa amin at makipanalangin. Yan. So, every Sunday yan. At, tuloy pa rin po yung prayer walk. Yan. So, ibig sabihin yan magtabi ng araw. Yung mga nagja-jogging, isama niya na po na habang nagja-jogging kayo, lakad, and then ipag-pray po ninyo ang church. Pag-pray ninyo yung ating mga prayer items. Yan, gaya po ng faith goals natin, yung property, lugar, pag-pray po natin yung ating mga ministry heads. Kami po, inyong mga pinuno at pastor, no, kasama niyo yung pag-pray. Schedule niyo po sa inyong area this week. And ito, palakpakan natin yung mga intercessors kasi meron po silang celebration. Mamaya po, alas 2. Pang-apat na celebration. Bakit pang-apat? Pastor, di ba matagal na? Kasi po, bago po tayo ng mga kasama muli. Kaya ito po sinicelebrate nila taon to. Dati hindi kasi sinicelebrate, pero matagal na tayong may intercession team. Okay? Na taon lang na ito, talagang minamarkahan po nila yung araw o yung buwan na kung saan na-organisa po sila. Kaya mamaya meron po silang konting pagsasalo-salo. Yan. Hindi ko alam po ano yung paplanuhin, pero lagi po ninyo itaas sila sa panalangin. So mamaya yan, 2 o'clock. Bakit 2 o'clock? Kasi supposedly po, meron sana tayong children's celebration. Minadali ng mga bata dito. Kaya lang baha po doon sa lugar. Hindi sila madala dito. Pinili na lang po ni Ate Len na wag na po silang pinili po niya na wag nang dalhin dito kasi lulusong sila sa tubig baha. Kaya napakahalaga po na ipag-pray po natin lahat ng gawain. No? Kasi ang napansin ko pong sistema ng demonyo, ng kaaway, yung pag may plano tayo, i-discarrel niya. No? I-discarrel niya. Either may magkakasakit, either may magkakasakit, o yan, gaya niya, biglang bumaha. Hindi naman matinding ulan, pero binaha po yung lugar natin doon sa Muson. No? Binaha po. At yung tubig, hindi bumababa. Kung maririnig nyo lang po yung mga voice message kanina, maaantig po kayo Meron dong bata, hindi raw nakatulog. Kasi excited sana pumunta dito. Excited siya pumunta, tapos nakatulog man siya, nagising siya agad ng alas 6. So, ganun sila ka-excited po sana makasama natin. Kaya pinapamanhig ko po, pinapakiusap po, kasama natin sa panalangin yung lugar na yon. So next slide. Yan. So, sama niyo silang panalangin at ito, isa pa sa ipapanalangin natin yung mga delegado po natin sa darating po na December 27 hanggang 30, tama 27 to 30, 4 days. Yan, sa may silang Cavite. So meron po tayong mga kabataan na pupunta doon. Okay? Para po magtipon-tipon at muli po mapaypayan, magatungan po yung apoy ng pagmamahal at apoy ng revival sa puso nila. So, panalangin po natin yan. No? Medyo malaki po yung pondo na bubunuhin. Panalangin po natin yung gagawin pong mga paraan para ma-erase yung funding. Yan. So, yung funding po in the form of caroling. Yan. Kaya ready po kayo pag nag-caroling. Okay? At kung ano pa po yung kanilang maisip po na fundraising. Alam po naman po, susuportahan nyo ito. Yan. So, pero ngayon pa lang po, ito mapakiusap ko, ipag-pray nyo na po yung mga pupunta doon. Ipag-pray nyo na po na kung sila po ay aktibo dito, lalo pa po sila mag-apoy para sa Panginoon. Na magkaroon po ng kakaibang apoy po sila. Okay? At magbunga po. No? Imagine niyo kung magpapadala tayo ng 10 doon, pag yan nag-apoy, magbunga lang yan ng tig-tig-isa na meron po silang ka-disciple, o madala rito, 20 agad, magiging 20 agad yung kabataan. So yun po, patuloy po natin silang ipanalangin. At mga yun, ipon-ipon po. Ipon-ipon po kayo para sa youth camp po ninyo. Okay? And tuloy din po yung ating Wednesday appointment with the Lord in the form of upper room gathering, prayer meeting. Ito po yung sinasabi ko kanina, pinagpe-pray namin ni Ate Len at i-discuss namin sa intercessor yung transition po sa ating upper room prayer gathering. Okay? Tuloy pa din dito yan, pero may magkakaroon ng pagbabago din. Okay? So, ano man yung pagbabago na yan, antayin nyo po, no? Dahil binababad pa natin sa prayer. Bababad mo natin sa prayer yan. Hanggang sa mag-go signal ni Lord, pag gano'n yan, go na. Yan. Okay? Pero sa ngayon, attend po kayo dito, alas 6, nandiyan po kami, nagpipray, kumakain, kung may sharing, yan. So, Wednesday night pray. At ito po yung sinasabi ko sa Muson, yan po yung mga batang excited, palakpakan naman natin si Lord.
Every Saturday po yan, kahapon po hindi natuloy kasi nga baha. Ayaw naman po natin na for the sake na matuloy yan, palulusungin sila. Baka magkasakit. No? May mga sakit pa ngayon lang lumalabas, yung leptospirosis. Sabi ko nga kay Ate, kanina umaga, alam mo, ang bait talaga ni Lord. Kasi nung kaming bata, sinuray ko na subukan mag-swimming sa yung hinuhukay, tapos may tubig, dahil umulan. Kami po nasubukan po namin yan nung grade 6 ako noon. Nung ginagawa pa lang po yung LRT sa Top Avenue, hukay po doon. Pag umulan po ba, puno yun. Nagsiswimming ako doon, pinapagalitan niya ako ng mga nagdada. Uy, anong ginagawa mo dyan? Pero sa awa ng Diyos, hindi po uso yung leptospirosis doon, no? Pero ngayon, meron na. Kaya nag-decide tayo na, sige, cancel na lang. Sayang po, no? Kasi, biglang lumakas, Sayang po kasi, minomonitor natin kahapon hanggang kaninang umaga po. And tingnan nyo, yung mga bata doon, napaka masigasig, padala sila ng picture ng buha. Gusto po nilang pumunta talaga. No, kaya pag-pray nyo po. In-assure naman namin na next week na lang. So, expect po natin, pag maganda yung panahon next week and we claim, na madadala po natin sila rito kasi gusto po nilang makasama din tayo at maranasan po nila. No? So, yan, pag-pray. And ito po, November 23, sa susunod na Sabado na yan. Tama ba? Oo, tama, susunod na. Sunday. Sunday pala. Sunday kasi 16 ngayon. So, sa 2 p.m. after ng service, kakain lang po, meron po muling outreach doon sa mga bata doon. Sa kanila. Kasi nagkaroon tayo ng feeding program dyan. Anong buwan ba yun? Na nag-feeding program tayo noon? Kalimutan ko na yung senior moment. Andito pa si Kuya Ulysses na, So, meron pong ginawang feeding program doon sa pamumuno po ng ating mga dancers, intercessors, kids ministry. Uulitin po yan sa darating na linggo, next week. Kung gusto niyo pong sumama, pwede naman po. Para makita niyo po. Kung nandun po kayo, pwede niyo pong ipag-pray sila. Yan, pag-pray. At alam ko po gagawin nila rito kung kumustahin din po yung mga magulang. No? Para po makilala din. Para may pagpaalam din na madala sila dito. Yan. So, yon. Itong dalawang ito, pakibabad po lagi, isama po lagi sa panalangin. Kahit maikling panalangin lang po. Yun lang pong, Lord, ingatan niyo po na magpatuloy pa po lagi yun. Lord, ingatan niyo yung mga bata doon na magbunga po yung itinatanim na salita ng Diyos sa kanilang puso, linggo-linggo. So, pwede ba yon? Sama niyo po sa prayer, No? Okay, and next, yan, mga kalalakihan, KKK, pwede rin mga kabiyak, kasama na, no? KKK, yung kabiyak, kwentuhan ng mga kalalakihan at kabiyak, kasi sumasama na minsan yung mga misis So, okay lang po yun, kaya KK, 4 na K na tuloy yan, KKK. No, kabiyak, kwentuhan ng mga kalalakihan at mga kabiyak na mga kasawa. Okay lang po yan kung gusto sumama. So, sa November 30 po, dyan ulit kami sa McDonald's mag-aalmusal. Yan. So, alas 8 po hanggang 9:20 kasi 9:30 akit na po kami dito. So, mga nanay, kung gusto nyo sumama, pwede rin naman. Sama po kayo doon. May isang mesa po kayo doon. No? O kaya kung gusto nyo, entertain nyo po kami. Magano po kayo, mag-program kayo doon. So, yun po, sa November 30 po yan. And ito yan, palapakan natin si Lord, Christmas party! Dalawa po yung Christmas party, di ba, bongga. Sa December 13 po, yan, tayo po ay pinagpala ni Lord na meron pong nakikonnect at partner, pinili po tayo nila bilang recipient ng Christmas Party Club. Yan. So sa darating na December 13, Sabado po yan, umaga, 1.5 hours lang naman yan dito po. No, we are encouraged to gather. Sabi, ilan ba yung kaya nyong tipunin? Yan, ang challenge ngayon sa atin. Sabi nga nung kausap namin, kaya nyo bang 100? 100? Kaya naman siguro. No? So, dadala po tayo dito ng mga bata at meron po silang program. So, ganito po, ang sagot po nila, pagkain, program, regalo. Anong sagot natin? Ang sagot lang po natin, lugar, sa kayong mga bata na imbitahin. O, di ba pagpapala yun? Palakpakan naman natin si Lord doon.
No? So yan po ay in cooperation po ng Child Evangelism Fellowship, CEF. Okay? CEF. So, Vice Chairman po yung ninang namin doon at sinabi na pili daw tayo. Tayo yung unang naisip niya na recipient. So, inantay lang po namin yung letter para po mailo namin yung details. Pero, December 13 po yung, yung petsa niya. Okay? So, pag-pray nyo po iyan na maganda yung panahon, no, wag bahain yung lugar, no, mga dadalhin nating bata dito. Okay? At payagan sila ng magulang nila. No, kasi baka iba akala dadalhin sa puting ban. Saan nyo dadalhin yung anak ko? Puting ban. So, sunduin kasi sila. So, December 13 po yan. Mabilis lang po yan. Ano? So, less than a month na yan kasi ngayon ay 16. Okay? So, December. Pagkatapos noon, kinabukasan, December 14, ay, Christmas party na church! Walang natin si Lord. So, 1 o'clock hanggang 3 p.m. yan. Okay? So, details will follow. So again, the usual po, meron tayong raffle, meron po tayong games, no? And napag-usapan po ng komite, medyo bawasan muna yung programa para ma-enjoy po natin ang isa't isa sa pamamagitan po ng games at fellowship. So yun po yung napag-agreean. Kaya sana po, no, samahan niyo muli kami. No, kung nag-enjoy po kayo sa raffle nung anniversary, sigurado po mag-enjoy kayo uli, no, sa raffle nitong Christmas party natin. Hindi natin alam, baka hindi lang electric fan ang iparapol, saka rice cooker. Sino rin din nanalo ng rice cooker? Yan ako, rice cooker ako, naka-rice cooker ang dyan. So, yun po, no? So, sa December 14 po yan. Pag-pray po natin. Pero kung kayo po, you're being moved by the Lord to donate na po para pang-raffle prize, okay lang po, pwede na po tayo mag-ipon-ipon dito. Okay, so, 30 mga kids, 14 church Christmas party naman. Okay? And then, meron pa ba? Wala na? Wala na. Ganito, ipag-pray po natin kung magkakaroon tayo. Ngayon pa lang, pag-pray na natin kung magkakaroon po tayo ng Christmas service. No? Kasi ang Pasko, ang tama niyan, tama ba Huwebes? Huwebes, ano? Ang Bisperas kasi Wednesday. So, we usually have a Christmas service. So, yun, pag-pray po natin na kung magkakaroon ng service tayo sa December 25, that is Thursday. Okay? So, meron pa ba ako nakalimutan? Wala na. Sige, so later on na lang po yung ating offering after po ng message. So, sino rito ready na sa mensahe ng Panginoon? Ngayon pong Children's Month, palakpakan natin ang Panginoon. So, alam naman po ninyo, pag si pastor ang nag-MC, hindi si pastor ang magsisermon. Matik na yon. Pag si pastor ang alam na agad, sino kaya yung speaker na yan? Papakilala ko po muna yung ating magaling na speaker. Magaling na speaker po ito So, sobrang galing itong speaker natin. Ang dami po niyang award, May award po siyang natatanging ulong guro. Tagalog na Tagalog, Head teacher. Tama ba? Head teacher. Oo. Head teacher. Kaya pre-principal din, principal. May naman paging principal, ilang beses na po siyang nagkaroon ng award ng natatanging ulong guro. Na taon-taon yata binibigay ito. At matindi po ito sa numero, sa mathematics, kaya nabigyan po siya ng Hall of Famer po siya, di ba? Pag Hall of Famer, matindi po yan, Departamento ng Siplayan. Okay? FYI po, ang mathematics po ay Siplayan. Yan. So Hall of Famer po yung speaker natin, kaya lapit-lapit po kayo para magpa-tutor sa kanya ng math. No? So, yan po. Bakit ganon? Kasi po, siya po ay education graduate. Siya po ay graduate ng secondary education, major in math. At alam ko, napapanood niyo po yung mga vlog niya nung pandemic Sino nakakamiss doon? Yung mga niya sa mathematics na vlog noong pandemic. Di ba? Daming likes nun na-monetize na ba? Hindi ko alam, na-monetize na Yan, ito pong natin, hindi lang vlogger, siya po ay businesswoman din. Matinding mag-budget ng oras ito, ang daming oras May sa school, and then artistic pa. Nakikita niyo naman yung mga likha niya sa FB, yung crafts. Diba? So, yan. Siya po yung gumawa ng ating giveaway noong anniversary. At siya po ay ito nilagay po ng ating head, siya ay celebrity teacher during pandemic, deaf and video material kasi. Okay?
At siya po syempre, higit sa lahat, siya po ay butihing kabiyak, no, ng ating magiting na tatay. At butihing nanay din po siya ng ating drummer dito. Yan. So sige, tayo palakpakan po natin si Teacher Ma'am Elena Basiligan. Ito, ng ASEM. Yan. Partida, galing pa yan ng Tagaytay, ha? Kaya, ano po, yan. Sige, ma'am, take it away. Ayan, good morning po sa ating lahat. Parang lalo akong kinabahan dun sa mga adjectives na ginamit mo. Sana lang mabigyan ko ng justice. Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning. And have a blessed Children's Month celebration sa ating lahat. Ayan. Meron akong gumagana ba, John? Ayan. So today, we are all gathered to celebrate one of God's faithfulness, one of God's blessings or treasures sa ating lahat, our children. No, hindi ibig sabihin na kung wala pa tayong anak, ay hindi tayo kaisa dito. So lahat po tayo ay kaisa para sa pag-celebrate ng Children's Month. And this year's theme, ito po yung is very powerful. So ang title po ng tema ngayong 2025 Children's Month is OSAEC-CSAEM Wakasan. Kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. So sa Tagalog yun. Or in English, End Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, Child Sexual Abuse or Exploitation Material, Fight for the Safety and Rights of Our Children. So ano lang po yun, acronym lang yung OSAEC/CSAEM. So ang tema natin this year ay parang mas tumutok siya sa online kasi we are now living in a digital world na kung saan lahat ng bata, halos lahat may cellphone, even us. Kaya isang click lang natin sa cellphone natin, makikita na natin ang lahat eh. No, maging aware lang din tayo sa lahat ng tinitignan, pinapanood, at nilalaro. Yan. So, yun yung title. So, sabi dito, ay, naging ganun. Ayan. Nagkamali lang ako ng click. Sorry, excited matapos. Namali pala ako ng pindot. Ayan. So, sabi dito, children are a gift from God. They bring laughter, energy, and hope into our lives. Na kung saan totoo to, no? But sadly, in our world today, many children are not treated as treasures. Some are neglected, some are hurt, and some are being abused even through the internet and social media. So, totoo yun, ano? So, meron nga akong naging professor sa Masteral dati na presidente siya ng school na pinasukan ko ng Masteral, na napakahigpit, sobrang higpit talaga nung professor namin na yun. Professor namin siya sa marami pang subject, kasi siya yung presidente ng, ng university. Lagi niyang sinasabi sa klase niya yun na ang pagkakaroon daw ng anak ay liability. Sinasabi niya yun sa lahat ng naging estudyante niya. Sabi ko, grabe naman kung masabi ko yung pangalan, Doc lang, ayun. Sinasabi niya, sabi ko, paano kaya niya nasabi yun? So, in-explain naman niya. Sabi niya, kasi nga, pag nagkaroon ka ng anak, nandiyan na yung yung umpisa ng gastos. No, yung walang hanggang, meron naman, yung sunod-sunod mula bata hanggang sa pag lumaki na, pag-aaralin mo naman, tuition fee, at iba pang mga needs. So doon siya nagbabase sa financial. Kaya natawag niya or nasabi niya na ang pagkakaroon doon ng anak ay isang liability. Na kung saan, yun yung inano ko na, hindi naman.
Although sabi niya, ayan, lumalakas yung boses ko. Sabi niya na, although after makagraduate na, magpagtapos mo, pero sa kabila nun, hindi lahat ng bata ay magbabalik sa'yo. Which is true. Na kung saan hindi rin naman, hindi rin naman obligasyon nating mga anak na ibalik yon sa magulang. Pero syempre, bilang mabuting anak, gagawa tayo ng paraan para maibalik natin yon. Pero hindi natin yon responsibility. No? Kaya siguro naisip niya na liability ang pagkakaroon ng isang anak. Pero hindi ko yun, hindi ako doon, agree. No? Ayun. So yun ang sabi. Then meron akong short story na sasabihin na ang mayroong isang batang lalaki na mahilig maglaro online ng laro. Online games. Sa paglalaro pala ng mga online games, meron pala siyang chat. No, may mga taong mag-chat sa'yo na hindi mo kilala. Tama ba? No, iba't ibang tao, minsan narinig ko yung sa anak ko. Hindi ko lang sabihin kung kanino. Meron siyang kausap, meron siyang ka-chat, na hindi pala niya kilala. Mami, lang yan, kalaro ko lang yan. So, hindi niya talaga personal na kilala. So, itong batang to, pero hindi yun yung anak ko yun, hindi ko anak yun. To be specific, hindi ko siya anak. Kwento siya, short story, na naglalaro yung bata ng online games, and all of a sudden, may isang tao na nag-chat sa kanya. So, kahit at first, syempre sa umpisa, kind. Kung ano yung sinasabi hanggang sa nag-chat sa kanya ng uncomfortable. So, hindi na-mention yung mismong chat na uncomfortable message na kung saan yung bata na yon ay naging uncomfortable na din siya. Parang feeling niya, hindi siya makapag-decide kung tama, mali ba yung chinachat. Siguro may hinihinging kung ano-anong bagay. Pero naramdaman ng bata na parang na ako dito, parang natakot. So, merong takot yung bata na yon, naisip niya yung sinabi ng parent niya sa kanya. So, kaya talagang napakalaki ng parte ng magulang sa paghubog ng mga bata. Naisip ng batang lalaki na sinabi sa kanya ng magulang niya na once na merong chat o kahit kumausap sa'yo na maramdaman mo na something is wrong or uncomfortable ka, magsabi ka sa isang tao o sa ibang tao na pinagkakatiwalaan mo. Siguro during that time, nasa school yung bata. No, nag-assume. Kasi yung bata na yun, nagsabi siya sa teacher niya. So sa teacher niya, siya nagsabi nung sitwasyon na nangyari sa kanya. So sinabi niya siguro, tapos ganito yung mga chat-chat. So yung teacher, syempre bilang pangalawang magulang, inadvisean, inayos, naayos, no? Umayos yung sitwasyon. So meaning, ang naging impact nito sa bata is talagang kailangan nating mag-guide, no? Mabigyan ng tamang desisyon kung ano yung dapat gawin ng mga bata kasi hindi natin sila kasama everyday. No? Pumapasok yan sa school kung sino-sino nakakasalamuha. No? Kaya dapat guided sila. Lalong-lalo na ng prayer and calling. So, meaning to say, isa lang yung naging dito sa akin, nag-remind. So, church, the story remind us that awareness and care can save a life. No? Naging aware yung bata kasi dahil sa sinabi ng magulang niya at sa tulong na din ng teacher. Kaya na-save yung bata. Hindi natin alam eh. We'll never know kung ano yung gagawin ng tao na yun doon sa bata. But definitely, 100% sure ako doon na iba yung motibo ng tao na yun doon sa bata. So, ibig sabihin, malaki yung part natin, hindi lang ako. So, sabi dito, church. So, hindi lang ako, teacher, leaders, ministers, hindi lang din sina Pastor Jay, si Ate Len, si Ate Jonah, o whatever, o whoever it is. Lahat po tayo ay malaki yung parte na gagampanan dito sa paghubog ng mga bata. No? Para madala natin silang lahat sa Panginoon. Ayan, so parang humaba na. No, sabi nga dito, it's not enough to love children. We must also protect them. It is not enough to say that
They are the future. So sinasabi na ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan, hindi yung sapat. Kailangan we stand up for them today. Ngayon tayo magsisimula, hindi bukas, hindi kung kailan, ngayon. No? Ayan, as we go on, ayan na, moving on, that is why this year's celebration is about God is calling us parents, ito na, teachers, leaders, and even children themselves. So kahit kayo mismo, yung mga kabataan, themselves to be part of this, of His mission. So ito yung mission natin sa mundo. No, nadalhin natin ang lahat ng kabataan, ng bata, sa Panginoon. So to end abuse, to protect the innocent, and to fight for every child's right to safety and love. Ayan. So ito yung naging title ko. Nag-isip na ako, lagyan ko kaya ito ng how to be a child protector for Christ. Kaya lang naisip ko, kung tatanggalin ko yung word na how, gagawin ko siyang be a child protector for Christ. Malaki yung difference niya. Kasi pag sinabing how, paano lang eh. Pwedeng hindi ka gumanap eh. Tama ba? Pero pag sinabi natin, nirephrase ko siya as be a child protector for Christ. So maging, sa Tagalog, maging child protector tayo. Hindi kung paano lang. So gagawin talaga natin siya. Naging iba na yung title. So na kung saan parang mas lalo siyang lumalim. Magkakaroon na tayo ng participation dito. Ayan. So dito din ako binigyan ng nilid ng Lord sa Matthew 19, chapter 19, verse 14. Sabi dito, let the little children come to me. So parang ang rumema sa akin dito is, this is an invitation from God. No, iniimbitahan tayo ng Lord. No, let the little children come to me. So, hindi yung bata yung ini-invite niya. Sino? Tayo. No, tayong mga elders, tayong mga parents, kuya, ate, no, church members, ministers, and do not hinder them. So may nakalagay pa, and do not hinder them. So pag, ang sabi ko, and do not hinder, parang ang naisip ko dito is, ang caution ko naman dito is, wag natin silang hadlangan, wag hahadlangan yung mga obstacle. Wag yung tayo pa yung maging way para hindi natin madala yung mga bata sa Lord. No? So invitation, then at the same time, tulungan natin sila lalo na lumayan. For the kingdom of heaven belongs to such as this. So yan po mula sa Matthew chapter 19 verse 14. So pero bago ko magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa araw na ito, sa aming buhay. Salamat po sa lahat, Panginoon. Lord, ito po yung word mo sa amin, hindi lang sa akin, sa aming lahat po, Panginoon. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran, O God, na hindi po ako makikita o maririnig, pero Lord, ikaw to, Panginoon. Salita mo to, hindi ninuman, Panginoon. Kaya gawin mo po itong pagpapala, rumema po ito sa aming puso at isipan. Ikaw, Lord, yung malubon, Panginoon, maitaas sa bawat sasabihin ko, Panginoon. Lord, wisdom, heavenly wisdom din sa akin, Panginoon, na wala po akong sasabihin lalampas o makukulangan sa salita mo, Panginoon. Ito po ang sama dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, simula pa lang yun. Ganun talaga. Pagbigyan nyo na ako. Ayan. Then dito, children are among the most vulnerable members in society. Innocent, trusting, and full of potential. Tama nga naman, di ba? Kasi hindi nila alam eh. Hindi pa sila aware. No? That is why God's command us. Ayun. So sinabi na dito, God's commands us to love, protect, and guide them. So hindi lang basta mahalin, protektahin din natin, at gabayan ang mga bata. Kasi nga bata nga sila, hindi pa po yung pag-iisip nila. Siguro naman, sobrang aware tayo sa nangyari doon sa isang TV personality na kung saan sobrang lungkot na balita na yung anak niya ay pumanaw. Nag-suicide. So alam niyo na kung sino. So, naniniwala din ako na sobrang
factor din dito, isang factor dito is yung social media. Kasi may mga lumalabas din na talagang nabash ng gusto yung bata. Siguro hindi ginaya, at the same time, may sakit din siya. No, may sakit siya eh. And then, yung pangatlo talaga, na napakasakit sa isang magulang talaga na mawalan ng anak. At naniniwala din ako na talagang sobrang laki din ng factor ng kakulangan ng guidance ng magulang. Kasi FYI lang, na nandun pala siya sa ibang bansa para magpagamot. Pero wala siyang kasamang magulang during that time. Eh, may sakit na yung anak mo eh. Di ba nga kung may sakit siya na physical sickness na may lagnat o whatever, talagang hindi ka papasok or aalagaan mo siya. How much more nasa ibang bansa? No, kaya yun. So, isa siya sa factor. Kaya malaki talaga yung tungkulin natin lahat. Ayan. So, para mas lalo nating manatili sa isip natin tong Children's Month, so naisip ko yung word na child. No? Acronym na child. So, ibig sabihin, each letter, meron siyang ibig sabihin. Yung word na child. So, ano-ano yon? So, let us begin. So, C. The first letter is C. And it stands for care and compassion. So, ang tindi, care. No, care and compassion. Sabi sa Psalm 127 verse 3, children are a heritage from the Lord. Offspring, a reward from Him. Totoo naman, talaga naman, na reward, na gift, na blessing ang pagkakaroon ng isang anak. So, pero hindi ko sinasabi na kung wala kang anak, wala kang blessing. So, isa siya sa greatest blessing. So, children must know that they are deeply loved and cared for by God. God sees every child as a blessing, not a burden. So, katulad ng na-mention ko kanina dun sa isang professor ko dati, He commands everyone, parents, teachers, leaders, to care for them with compassion. So, magkaroon tayo ng puso na kalingain at na magkaroon ng compassion sa bawat bata na nakapaligid sa atin. Hindi ibig sabihin na, ay, di ko naman yung kamag-anak, hindi ko na yan, hindi ko na yung pakikialamanan. No, magkaroon tayo ng heart na magkaroon ng, compassion sa bawat bata. Let's say, for example, meron kang senaryo na nakita na yung bata ay na-abuse. Physical, halimbawa physical abuse. Nakita mo na binalo o sobra yung ginawa din sa bata. Ano kaya gagawin natin na hakbang para matama o para yung bata maipaglaban niya yung karapatan niya, dapat hindi siya ganon, ginagawa sa kanya yun. Hahayaan na lang ba natin, yaan ko na yun, hindi ko naman kamag-anak yan. Mamaya madamay pa ako dyan. Di ba, minsan ganun yung mentalidad natin. So, hindi kailangan natin silang tulungan. Kasi bata pa lang sila. Hindi nila alam kung ano ang tama at mali. Totoo yun, hindi nila alam. Kasi once na nakapag-isip na yung bata, yun na yung gagawin nila eh. Hindi nila isipin kung ano yung magiging consequence nung gagawin nila yun. Pero through our care, our guidance, maitatama natin sila. No, katulad na lang din, noon nga, yun yung nangyari na yun sa isang sikat na tao. So, kung meron pang ibang tao, siguro meron naman, kaya lang, hindi ko naman din kasi sila kilala personally, kaya lang nagkulang siguro, may pagkukulang talaga. No? Kaya sana, sa araw na ito, hipuin tayo ng Lord, na magkaroon tayo ng, ano ba yung care sa Tagalog? Hindi na makapag-isipin. Kaya ng, ano nga ba yun? Hindi ko na maisip sa Tagalog. Ay, pangangalaga, no? Pangalagaan natin at with compassion ang bawat bata. Kahit, lalo na dito sa church. Kami kasi teacher, ano na yun, parang given na sa amin yun. Na kapag nagsabi yung bata ng isang problema, hindi pwedeng wala kaming gawin. Sa dami na ng batang graduate sa school, no, ang dami na rin namin narinig ng mga problema. At sa dami nun, puro family problem. Ako sa bahay nila,
na-experience yung mga ganong bagay. Na kung saan nakakalungkot. Kasi dapat sa bahay sila inuhubog, sa bahay nila maramdaman, yung na-comfortable sila, na safe sila at love sila, pero doon pa nila nararamdaman yung uncomfortable life. Kaya masakit yun sa kanila. So bilang teacher, syempre, ginagampanan namin hanggat kaya namin. Pero still, yung magulang, tayo yung kasama sa loob ng bahay. Kaya dapat doon pa lang sa loob ng tahanan, makita na yung care, yung pagmamahal ng bawat isa. Ganun din dito sa church. Ano po? Ayan. And then H. So child kasi, C, for care and compassion. H is for help and hope. Ayan, parehas H. Help and hope. Sabi sa Matthew 18 verse 5, whoever welcomes one such child in my name welcomes me. So parang ano to, hitting two birds in one stone. So kapag ginawa pala natin to sa mga bata, o kahit sino mang tao, ang sabi dito, whoever welcomes one such child in my name welcomes me. So kaya kung hindi natin to ginagawa sa bata, ganun na din pala yung ginagawa natin sa Lord. Pero, on the other hand, kung gagawin natin to, yung pag-welcome, pag-iintindi, pagbibigay ng love, ng compassion, ng help sa bawat bata, ganun na din yung ginagawa natin sa Lord. So, yun yung sabi sa Matthew 18 verse 5. And then, sabi dito, children need to know that there is hope even when they are in danger or feel alone. So, ang mga bata, madali yan matakot. Madali yan makaramdam na hindi safe. Pero, ipapaalala natin sa kanila na kahit nandoon sila sa sitwasyon na yun, merong hope. There is always a hope in Christ. No? Kaya tayong gagawing instrument ng Lord para ipakita natin yon sa bawat bata. So tayo yung magiging channel. No, tayong magiging instrument na ituturo natin, ipapakita yun sa kanilang lahat. No, kaya dapat ma-instructan din sila ng maayos. Then sometimes children suffer in silence, especially victims of online abuse or bullying. Kaya ngayon yung naging tema siguro ng Children's Month about online abuse, exploitation. Kaya hanggat maaari, i-avoid natin yung always posting, pagpo-post ng mga pictures ng mga bata. Kasi pwede yung magamit. Bawal din pati yun dahil sa Privacy Act, Data Privacy Act. Kaya ang mga schools, kami mga teacher, ina-avoid namin mag-post ng mga pictures ng mga bata. Kasi pwede tayong balikan din ng parents. Pwede kasing magamit yun ng mga masasamang tao. Kaya i-avoid natin yon. Even nga yung mga card nila yung information ng bawat bata. Ay, dito pala na nag-aaral. Ganito yung oras niya, ganito yung ano niya. Pwedeng magamit yun. Kaya maging aware tayo sa pinopost natin sa social media. Na isipin muna din natin kung tama ba? Na i-ano ko to, i-post ko pa to. Kaya ako naglilimit na rin ako ng mga pinopost sa social media. Or sometimes, pwede i-blur natin yung picture kung talagang gusto natin may ipakita o iba yung intention natin, i-blur lang natin yung mga mukha nila. Kasi bawal yun sa Data Privacy Act din. And then, hindi natin alam na may abuse na pala online. No? Kahit sa chat lang yan, na may nag-message, na-abuse na, o yung comment. Mismong comment lang. Kasi may nabasa din ako dun sa nangyaring yon na parang na-abuse na rin yung bata. Siguro naisip din niya yung mga sinasabi sa kanya sa online, sa social media, nakadagdag pa yun dun sa burden, sa problema niya o sa sakit na nararamdaman niya during that time. Kaya sabi ko, sana pala, nag-close na lang siya ng social media niya. Para hindi na niya nakikita yung mga comment. Kaya lang, di din natin alam. Baka mamaya yung social media din, yung isang way niya para ipakita din siguro sa magulang o sa mga kamag-anak niya na nagsasuffer siya sa ganitong sakit. No? Kaya sabi ko lang na, ang hirap naman nun. No? Na anak mo, hindi mo na pala alam na meron na pala siyang ganon.
Kasi ganun, in-interview yung parent na hindi niya alam na even sila, nakablock pala silang mag-asawa dun sa social media ng anak. Bakit kaya ginawa ng anak yun? So may dahilan. Pero magtaka ka na, bakit nakablock yung yung account mo sa sarili mong anak? Buti na lang yung anak ko, hindi ako nakablock. No? Kasi para makita din natin, maging tayo aware sa lahat ng ginagawa nila. No? Kaya check nyo na mamaya yung social media ng mga anak. Kasi yun yung pinakamadaling way para ma-check. At yun din yung way, minsan makikita mo may post na kaiba yan Kaya kapag may note yung isa kong anak, uy, ano ibig sabihin nun? Yung pala, meron pala talaga siyang experience sa school. Buti na lang nakita ko yung note niya. Yung pala, na siya, na left behind. Hindi siya sinama nung kaklase niya. Ang sabi niya, hindi, wala yun, mami. Ano nga yun? Pinilit ko talagang sabihin, kami ni Michael. Ano nga yun? Tapos sinabi niya na, kasi mami, sabi niya, kasama daw ako na pupunta sa ganito, pero lagi nila akong iniiwan. Simple lang yun. Napaka-petty kung tutuusin. Pero malaking part pala yun sa kanila. Ang sinabi ko na lang, ganun ba? So kung tunay mo silang kaibigan, hindi ka nila iiwanan lagi. So meaning, hindi mo sila tunay na kaibigan. So hanap ka ng iba. Or pwede rin, na hindi pumunta ka mag-isa doon. Kahit wala sila, puntahan mo yung teacher mo. Naintindihan mo ba ako? So see to it then, na naintindihan niya yun. Kasi baka mamaya, ganito gawin mo, basta ganito, ganyan. Pero hindi mo na tinanong, okay ba? Naintindihan mo ba? Kasi mamaya, naisip lang niya, pero hindi niya gagawin. No? Kaya maging aware tayo, parents, lalo na yung mga magulang. No? Simpleng note lang yun, pero iba pala, meron na pala siyang pag hindi namin yung nakita, hindi namin napansin, lalala yun Hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari. Or kung ano yung tamang gawin o i-process niya. Paano niya yun mapaprocess ng tama? No? Kasi grabe talaga yung social media. Ay dapat hindi muna nagso-social media. Parang namatay. Ayun. Ayan, then next is I. I stands for instruct and inspire. So ang ganda. Instruct and inspire. So instruction. So napakahalagang bagay po yung instruction or direction. No? Kasi kapag hindi natin alam yung lugar na pupuntahan natin, gumagamit tayo ng Waze or ng maps para ma-direct tayo kung saan tayo tamang pupunta. But unfortunately, kahit gumamit na tayo ng Waze, there are times na naliligaw pa tayo. Naliligaw pala, hindi nililigaw. Sadya kasi pag nililigaw. Naliligaw pa rin tayo. No? So dapat, importante yung instruction. Ang dami ko naman Ayan, sabi din dito, sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So kaya, bata pa lang, i-train na natin sila. Gabayan na natin sila para pag lumaki, hindi naman tumanda, lumaki, nagkaisip, alam na nila kung paano nila pagdidesisyonan ang isang bagay. One good example of this is, bata pa lang si Abraham, nawala siya sa mall. Parang kaka 5 years old pa lang niya. And then, baby namin si Ashley, baby pa lang si Ashley, as kapapanganak ko pa lang nun. Nawala siya sa mall, sa SM. Although kabisado niya ang SM. Kasi lagi kami dun bumibili ng mga gamit, ng gatas nilang dalawa. So, kabisado na niya yung buong SM, pati yung way pabalik ng bahay namin. Alam niya. Pero mahalaga doon yung instruction ko namin ni Michael, yung direksyon na binigay namin na once na mawawala ka, ganito gagawin mo. No? Dapat alam mo yung buong pangalan mo. Alam niya. Abraham Rain, Basolgan, blah, blah, blah. Saan nakatira? No, yung ibang bata hindi alam yung nila yung address. Yung complete address, ibigay natin. Pangatlo, ano ang pangalan ng magulang nila? No? Kailangan alam ng bata yun. Turuan natin. Para kahit nawala sila, alam nila. Pag tinanong, kaninong anak ka, saan ka nakatira? No? At pang-apat,
Yung cellphone number ko, kabisado niya. Dati, ngayon hindi na. Kasi nga sa messenger, puro message na lang. Kabisado niya yung yung number ko, cellphone number ko. At pinaano niya yung driver. Sumakay ng tricycle, imagine niyo yun. Sumakay pala ng tricycle, hanap ako sa SM. Si Michael kasi nasa labas lang eh. Dahil sabi, antayin ko na lang kayo dito sa labas dahil gatas lang naman yung bibili. No, wala, pinapage ko na. Wala. Sa guard, sa kabilang side ng SM, pinaano na namin sa guard na sa kabilang pinto na baka nakalabas, ganito, bla bla bla. Pala nakalabas na talaga. At sumakay pa ng tricycle. At eto, ang sinabi pa niya, Mami, pumili naman ako ng tricycle driver, hindi nga po ako sumakay dun sa unang nakapila kasi para po siyang lasing ba? Parang gano'n, nasabi ni Eve. Parang lasing siya, Mami, hindi ako dun sumakay. Sa pangalawang tricycle siya sumakay. Di ba? Yung natin, ibig sabihin, importante talaga yung instruction natin na ibibigay sa kanila. So, example lang yun ng gano'n na instruction, pero hindi ko sabihin na puro lang gano'n. Sa lahat ng bagay, in many ways, para maging safe din sila. At nakauwi siya. Sinabi na lang niya na, babayaran ko na lang po sa bahay kasi po nawawala po yung mami ko. Ako pala yung nawawala. Hindi pala siya. No? Doon ko nakita yung unang galit ni Michael sa akin, Pastor. Grabe, anong ginawa mo? Takot na din ako nun. Pray habang naghahanap ako kay Abraham. Tapos may na-receive akong message galing dun sa magta-tricycle na nakauwi na nga daw si Abraham. Pero hindi pa rin ako nakampante. Kasi nga, hanggat hindi ko siya nakikita na nasa bahay. Pagdating namin ni Michael sa bahay, nandun na nga. Salamat sa Lord, binigyan din ng wisdom ng anak namin. No, kaya talagang mahalaga yung instruction. Dun yun eh. And inspire. Inspiration. No? Kaya din dito sabi, children must learn how to live wisely. No? Must learn how to live. Sabi dyan, must learn how to live wisely and safely. So nangyari yun, naging wise siya, nagkaroon siya ng wisdom, and then at the same time, feeling niya hindi siya safe dun sa unang tricycle driver, kaya umanap siya ng pangalawa. Kasi nga feeling niya lasing. No? Especially in today's digital world. So ngayon, hindi na ganun lang yung labanan eh. Sa social, sa internet na eh. Na maging safe din sila. No? Kasi hindi natin alam, tulad nun, sila na may hawak ng account nila. Personal yun, hindi natin nakikita. No? Kaya kailangan natin silang instruction. Bigyan ng instruction. No? And then we must instruct them in God's word and inspire them to make good choices. So paano sila magkakaroon ng good choices? Kailangan natin silang ipag-pray, bigyan ng wisdom, covering, no? At bigyan ng ng Lord lagi, always. Kasi hindi natin sila laging kasama. Kaya dapat, ang magandang protection doon ay yung God's covering and prayer. Yun. So sabi dito, to instruct means to teach them about. Teach children how to protect themselves online. Teach them what is right and what is wrong. Teach them to trust adults who guide them with love. So dagdagan ko na lang to. Teach them to trust adults. So hindi ko adult na pagkakatiwalaan na. So dapat yung trustworthy. No, baka mamaya, sabi ng mama ko, pag adult, katiwa-tiwala na. So hindi. Dapat, sabi nga nila, do not talk to stranger. Parang ngayon hindi na nga uso yung do not talk to stranger eh. Kasi online na yung labanan eh. Nagme-message na pala sa kanila, hindi pa natin alam. No? Kaya dapat maging aware tayo. Awareness is the key. And then, next letter is L. So una, yung unang C? Care and compassion. H stands for hope and hope. Ayan. Na merong hope kahit nasa danger na sila. Ano na nga? H? C-H. na sa spelling. I stands for instruct and inspire. And then followed by L.
So, yun. Ano naman yung L? Love and lead. So, ang ganda nun yung dalawang letter. Pagmamahal. Love and lead. So, may pagmamahal na, and then ililid pa natin sila. So, ang best dito naman na example ko, na naisip din, na binigay ng Lord is, tayo mismo, no, is a good example o leader ng bawat bata. No? Habang lumalaki yan, tinitignan nila tayong mga magulang. Kaya nga sabi din ng kapatid ko sa akin, ate, okay din talaga yung yung pagpapalaki yung dalawa kay Abram tsaka kay Ashley. Na pag sinabi niyong hindi, nakikinig sila. Pag ganito, hindi pwedeng lumabas, hindi sila laboy. Unlike yung iba kong pamangkin, mga laboy. Sabi ko na. Si Solen hindi din yan laboy. Tapos, sabi pa niya, tapos ate, okay din yung ginagawa sa'yo ni Michael. Sabi niya ganyan. Yung care, yung love, yung pagbibigay ng gift. Although gifts yun, pero okay din. Sabi nga ni Michael, para makita din ni Abram kung ano yung tamang gawin niya once na magkaroon na din siya ng family. Diba? So, ibig sabihin, tayo talaga yung leader, tayo mag-lead, tayong good example sa kanila. No, hindi ko naman sinasabing perfect, hindi kami perfect, nag-aaway nga kami, madalas, ako yung nangaaway, medyo. Ayun, no, hindi tayo perfect, pero kailangan nating maging perfect para sa kanila. Pero hindi tayo perfect. Siguro nagigets yung ibig kong sabihin. No? So, walang perfect. Si Lord lang yun. Pero hingin natin sa Lord. Si Lord yung bahala. Ayun. Kaya love. Siyempre, pagmamahal, given na yun. No? Sabi nga dito sa John chapter 13, verse 34. Love one another as I have loved you. So, love one another. Sa lahat to. No, kahit hindi ka ibig-ibig, ka mahal-mahal, mahalin. No? Kasi, although mahirap yun, yung mamahalin mo yung gumawa sa'yo ng hindi maganda. Ang dami ding binago ng Lord sa akin. Simula nung umpisa hanggang ngayon. Kaya, nakikita ko naman yon once na sinasabi ng co-teacher ko, ma'am, buti na lang, buti hindi mo ginantihan o kung ano man, bagkus, ang ginagawa mo pa, ipag-pray natin siya na sana bigyan siya ng Lord ng wisdom, makakilala din siya sa Panginoon. Kasi once na may narinig ako na, ganito nga ganito, ganyan. Sabi ko, ayan natin yan, si Lord bahala dyan, ipag-pray natin. Ganon. Pag may magkukwento din, kasi mga basulgan, ganito, ganyan. Actually, isa yun sa role ng pagiging, head teacher. Hindi kami natuturo na sa bata. Pero yung mga teacher daw, sabi ng principal namin, yung mga teacher daw dapat yung namin, yung i-instrahan. Sabi ko, hirap naman nun. Sabi ko, ganon. So, kaya dapat, paging kami, good example, ika nga. Kaya sabi nila, buti na lang, ganun yung ginawa mo, ma'am. Oo, kasi kailangan maging good example sa inyo. Pero at the back of my mind, nung hirap pala talaga ng gano'n. No, kapag may sinabi, kasi ma'am, ganito yan, ganito, ganyan yung ginawa. Ay, ganito gawin mo, ganito, ganyan. Kaya kailangan ng love and lead. So, love and lead. Maging leader tayo. Maging example din tayo sa kanila. Mahaba na. Next, ayan. Ayan sabi dito, love is the greatest commandment. Tama naman, di ba? And the strongest protection. When children are loved, they feel safe. Totoo to, na kapag nararamdaman ng bata na mahal sila, na love sila, ang feeling nila talaga safe, komportable yung buhay nila, comfortable sila. When they see love in action, hindi lang basta, mahal ko yan. Dapat in action. They learn to lead with kindness and courage. Yun. And then, why do we do this? Because love changes lives. No, kapag ang dami na rin mga patotoo, mga artista, mga celebrity,
na ganun yung buhay nila before, pero dahil sa love ng Panginoon, sa love ng kaibigan, ng kamag-anak, no? Napagtagumpayan nila, naging speaker pa, lagi pang nagsasalita sa iba't ibang tao, nag-i-inspire sa iba't ibang tao. Because love changes lives. Love stops violence. Totoo kung may pagmamahal, pero pa bang magwe-welga dyan? Diba? Kung sa leader natin, sa presidente natin, makikita, no, yung love and lead, tingin ko, magiging maunlad lalo yung Pilipinas. No? Kaya yon, love stops violence, love ends abuse. Kasi kung mahal mo, i-abuse mo ba? Yung sila extreme. Kaya kung meron pagmamahal, ends abuse. Walang ma-abuse na bata o sino man. Love builds a safe world for every child. So yun yung foundation, yung pagmamahal. Although I believe na lahat naman na tayo, mahal natin yung mga anak natin. At yung iba pang bata, hindi lang yung anak. And then, the last letter is D. Defend and declare. Ayan, depensahan at declare. Declaration. Sabi sa Isaiah 1:17, learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless. So, ang tindi, grabe to, Lord. Sabi ko, grabe, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, Lord, ang sakit. Ang sakit talaga nung ang word mo talaga is like a two-edged sword. Talagang, siya. Tatama talaga. Kasi sabi ko, sa sarili ko lang yun. Parang, din ako dito, tawag dito. Parang hindi ako excuse, hindi ako exempted dito. So even me, meron din, tinuturo pa ang Lord sa akin. Ayan. And then to defend means to stand up for what is right, to protect children from any form of abuse. Depensahan naman natin sila. Kasi hindi pa nila kayang depensahan yung sarili nila. O balikan ko yung sikat na personalidad sa TV. Ang kwento ng anak, bata pa lang siya, na-abuse na pala siya. No? Nung yaya. Eh di ba sabi sa studies, according to study and research, that ang bata, toddlers, 3, 4, 5 years old, doon nabubuo yung isip nila talaga, na makakapag-isip na sila ng tama. What is right or what is wrong. Hindi ko sinabing may isip na nila yung tama at saka mali. Ito yung stages na dapat malaman nila kung ano yung tama at mali. Kaya sabi nung nag-interview, bakit hindi mo sinumbong sa nanay mo, sa parents mo, na ginaganyan ka pala ng yaya mo? Ang sagot niya, hindi ko po kasi alam na hindi yun tama o hindi yun mali. So, meaning hindi niya alam kasi bata pa siya. Namumult pa lang, bago pa lang nabubuo yung isip niya. Hindi natin pwedeng sabihin, yan, alam mo naman, tama yan o mali. Hindi, bata pa siya. 3, 4, 5 years old. Hindi pa yan makakapag-isip. So hanggang sa lumaki siya, hindi niya alam, mali pala yung ginagawa sa kanya. Kaya siguro, naging way niya is yung social media. Sa sa mga social media. No. Abraham, mukhang sinasabotage mo ako. Ayan. So sana, maging aware tayo doon. Depensahan naman natin sila. Kaya dapat, aware tayo lagi sa nangyayari sa kanila. Ayan, lalo dito, especially online sexual exploitation. Di natin alam, nagagamit na pala yung picture na in-upload natin. And yun pa naman may napakabilis mag-edit ng picture. Napakahirap. In-edit na pala yung picture ng anak nyo. Inano na yung damit niya, bla bla bla. Nagkaroon na ng exploitation, Di natin alam, kaya dapat talagang tayo, be vigilant. Then, to declare means to speak truth, to remind everyone that children are valuable and deserve respect.
We must not stay silent when children are in danger. Ayan, sabi dito, we must not stay silent. Kung alam natin na merong bata, isang bata, na alam natin ano nga yun, agrabyado. O hindi nasa hindi pa kasi niya kayang depensahan yung sarili niya. Kaya kailangan nila tayo. Ayan, we must speak. No? Kaya nga sabi ko kanina, may mga estudyante, hindi man lumaban yung parent, kaya lang ang sabi, according sa batas, sila talaga yung dapat parent. Kaming teacher, wala kaming karapatan. Ang karapatan lang namin na i-report. I-report din sa DSWD. Pero kung hindi pa rin magpa-participate yung mga magulang, hindi rin magpupush through. Kasi nasa batas yun, sila talaga tayo, yung may sole responsibility sa kanila. Kaya kahit sobrang kawawa naman yung bata. Na-rape ng sariling sariling tatay, grabe, sarili niyang ama, na kung saan dapat siya yung magtatanggol, siya yung dapat protekta sa anak niya, siya yung gumawa nun. True story to. Maraming mga experiences, mga bata ang dumadanas ng ganun. Kaya sobrang nakakalungkot. Sa mismong bahay pa nagaganap yung ganun. Imbis na dun, dapat safe and secure sila. No? Kawawa naman. Kaya, ano yung naging namin doon? Naging role. So, nag-speak. Buti, napaamin yung bata. Kahit nakitaan kasi talaga nung teacher na kaiba na yung bata. Kawawa naman. Kailangan natin mag-speak, mag-stand, mag-act, and pray. Ayun, nakasama dito. And pray to end OSAEC, yung online sexual abuse, and all forms of abuse or harm. So, hindi lang online, maging physical, whatever it is, kailangan tayong mag-stand up. So, hindi bukas, hindi sa susunod na araw, ngayon. Lalo na kung kailangan. Ano po? So, yun yung sa atin. Ayan. So, to sum it up, be a child protector for Christ. So, sana lahat tayo maging advocate nito. Maging child protector for Christ. Again, C stands for care and compassion. H, help and hope. Na lahat ng nangyayari, meron pang hope sa Panginoon. No? I, instruct and inspire. L for love and lead. And D, defend and declare. So, ang ganda ng mga, dito, ng mga word na binigay. Kaya sana, mag-ano to sa ating puso at isipan. Sabi din dito that children are not just the future. They are God's beloved today. So, yung mga batang yan, mga maliliit na yan, kaya nga sabi, Jesus loves the little children. Kaya kahit ano ginagawa ng Lord, talagang pag si Jesus, hindi niya sinabi, wait, saglit lang. Hindi. Talagang inuuna. No, unahin natin sila. So let us all unite as families, teachers, leaders, and the church. O tayo yun. So yung church, pag sinabing church, hindi yan yung yung mismong church. Tayo po yun. Yung people na nandito sa CSB Taytay. Church family, to fight against online sexual abuse or any abuse sa mga bata and build a world where every child is safe, valued, and loved. So sana makiisa tayo dito para wakasan, ma-end na talaga itong mga abuse na to na nangyayari sa ating kapaligiran. So as church family, mag-unite tayo na para ma-end ito. So ito lang yung mga reflection questions ko before I end. I have 3 questions na kung saan you can answer it at home mamaya pag-uwi nyo or during your prayer time. Number 1 is, do I help children grow closer to Jesus? Or do I sometimes hinder them through neglect or poor example? No, question mark yun. And number 2, do I have a childlike heart before God? Humble,
trusting, and sincere. So sana magkaroon tayo ng ganun, childlike heart. And number 3 is, how can I, as a parent, teacher, church member, show that children are truly welcome in God's family? So 3 questions yon na sobrang tindi para sa akin. So sana pwede natin ito maging reflection later on para mas lalo pa nating maunawaan or ma-lead yung bawat bata na mamimit pa natin. Ayan. So sabay-sabay po tayo. Let's say all together. Lahat sabi ko lahat. 1, 2, 3. Kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. So dapat maging kaisa tayo dito kasi sila yung future ng generation para imalid natin sila to a godly nation. No? Kasi tayo magtuturo. Because when we protect a child, we honor God. So, no-honor si God kapag ginagawa natin to. And then, let's fight together to end online sexual abuse or any harm to all the children and build a society where every child grows up safe, loved, and free. Yun po ang aking maikling mensahe na ibibigay sa inyo. Sana matulungan tayo ng Lord kung paano pa ito gagawin. Kasi yung mahalaga dito, hindi lang yung theories or whatever na narinig natin Yung action, yun yung aantayin natin. Yun yung aantayin ng Lord. Kasi narinig na natin given na narinig at alam nyo na din to. Pero kailangan nating aksyonan. Ano po? Yun po ang aking maikling mensahe. Maraming salamat. And God bless everyone. Thank you po, Ma'am Lena. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Teacher Lena. Yan, sige. So again, ingatan natin ang mga bata. Just to drive home a point, kahalaga ng mga bata, pansinin nyo po, lahat po ng ministers nyo dito, yung nagpa-awit po, maging yung adult, alam ko, produkto po yan ng Sunday School. Yan. So, yung iba po dyan, dinedicate ko pa nga Ngayon, kasama ko na sa ministry. Kaya napakalaga po talaga na tutukan po natin ang mga kabataan po natin, mga bata. Particularly, napakahalaga po yung first 1,000 days, which is 3 years. Sige, sa ngayon po, bago tayo with respond and close in prayer po, offering po muna tayo lahat. And let's prepare our tithes and offering. So again, yung tithes po, lagay sa envelope, and yung offering po, hulog nyo na lamang po. So ano ba yung tithes? Yun po yung 10 bahagi ng mga pagpapala natin kay Lord. Ano yung offering? That is beyond the 10%. Okay? So, ayan po, ilang mga paraan po, bank account natin at GCash number natin. Okay? Later on po, makikita nyo, magkakaroon tayo ng QR code. No? Yung po yung nilalakad natin. Pero sa ngayon po, kung kailangan nyo po yung account number, lapit po kayo sa amin para po maibigay natin. Okay? So right now, let's pray. Hawakan nyo po yung inyong mga tithes and offering. Lord, we just pray. Bless and sanctify this offering and tithes, Lord. Sa aming paghuhulog. Salamat po na kayo yung nagbigay sa amin ng kakayahang kumita, lumikha ng yaman. Salamat po na nakita niyo po kami nakatiwala-tiwala po para sa mga yaman na ito. And now po, as you find us faithful with this amount, you will entrust to us larger amounts pa, Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, hulog niyo na po yung inyong mga ikapo.
Yung mga bata po, tinuturuan po natin silang offering na. Yan. So again, let's emphasize, mahalaga po ang mga, lahat po ng nilikha ng Diyos, mahalaga. Bata, youth, kabataan, maging adults, lahat tayo mahalaga. Pero yan po, isa sa paalala sa atin ngayon, pahalagahan, ingatan ang mga bata. Mga kids, mga children, hindi po sila pabigat, hindi po sila liability. Ma'am, ngayon ko lang narinig yun liability intindi nun Okay, dito po sa Church So Blessed sa atin sa Taytay, we consider them as precious. Kaya nga hindi lamang po sila nililibang para wag kayong maabala pag service. So sila po, we consider them as a congregation din. Mahalaga sila kay Lord, meron silang spirit na kailangan i-nurture, okay, meron silang pangangailangan sa kaligtasan din, may pangangailangan po sila sa salita ng Diyos, ganun po kahalaga sa atin. Kaya sana po mga magulang, suportahan niyo po yung ating puso para sa mga bata. Kung malalaki na po yung mga anak niyo, magkaroon nawa kayo ng puso or compassion sa mga batang nakikita niyo sa kalye niyo. Invest time in them. And dalhin nyo po dito. By the way, lahat po na sinabi ni Teacher Lela, palakpakan naman po natin siya. Okay, CHILD. Napakahalaga po nun. Ano po yung pinakapuhunan doon? Ang pinakapuhunan puro panahon. You have to invest, you have to make time para magawa po yung mga bagay na yon. Kaya tanong po dyan gano'n tayo kahanda maghandog ng panahon. At sa ngayon po, bilang pagtugon po doon sa mensahe, palakpakan naman po natin yung ating mga bata, mga kids. Yan. Sige. For
Um, bilang Sunday school teacher, isa sa mga naririnig ko rin po nun is para kung may ba't hiningal, hagdan lang. Kung meron daw bang parang para saan yung ginagawa kasi parang wala naman din daw silang maaalala or hindi naman daw nila matatandaan yung mga tinuro, which is partly true din naman kasi yung elementary ko, hindi ko na rin naman maalala yung mga fraction, equation, anything na yan, yung mga may mga part true naman na hindi maalala, pero kasi naging bata rin naman ako, so alam ko na may impact yung Sunday school, doon ako natutong magdasal, tapos yung mga ginawa sa akin ng ibang elders or nakatanda dito na piling siguro nila wala lang. Dati naalala ko si Lola Epi. Siyempre bata ako yun. Sinasama niya akong mag-pray ng bata ako. Tapos parang kung titignan, parang wala lang, parang siguro baka nagagano lang para hindi makalit yung bata. May mga ganun, tas may mga nagturo sa akin niya, magdasal, tas mag-praise and worship. Merong nagtsaga, ayun. So, hindi sayang yung years na to na parang wala lang mangyayari, gano'n. So, sige pa, pag-pray natin sila. Like, word ba ito? Sige pa, pray natin sila. Lord, we thank you, God, sa mga bata to. Lord, sorry po, God, sa mga times, God, na hindi namin sila nalagaan na maayos or napabayaan namin sila. And Lord, we just pray, God, na Lord, nakita po namin sila, Lord, kung paano mo po sila nakikita, Lord. Maramdaman po namin lagi yung heart mo, yung marinig namin yung tibok ng puso mo para sa mga batang to, God. And Lord, gamitin mo po kami lahat, Lord, bawat isa sa amin, Lord. Na Lord, it takes all of us, God, na mailapit, God, sila sa iyo, God. Na Lord, lalaki sila, God, ng may takot. And Lord, pagmamahal sa iyo, God. And Lord, I pray, God, for covering, God, sa kanila. Lord, saan man sila pumunta, Lord, especially yung topic ngayon na, Lord, expose na sila sa social media, even at a young age, God. We pray, God, for your guidance sa parents and wisdom sa parents, Lord, kung paano magagabayan, God, yung mga batang to, and Lord, even yung mga ibang adults, God, na meet nila, God, sa school or sa community nila, God. And Lord, we just pray, God, na Lord, tulungan mo po kami, God, Lord, in every aspect na kailangan, God, para matulungan sila, God, na lumaki, God, ng maayos, Lord, hindi lang spiritually as a church, maging yung sa physically, Lord, emotionally, God, equip us, tulungan mo po kami in His name. Amen. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I Sige search. po, hayaan natin sila sumayaw. Sabayan niyo po sila. Tayo po tayong lahat. At minsan pa, yung kanilang step ay gagayahin po natin. Okay. Sige. Asa natin mga teachers, mga nanay. Sige, doon muli kayo sa pwesto niyo para makita din po kayo. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. And Lahat He ang kaya, pati mga loves nanay, me. mga adult. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me.
na po kayo doon sa kabilang side. Sundan niyo po si Mami. Lakad lang, lakad lang. Okay? So ngayon po ay para mas makilala natin. Huwag po nalalabas yung mga bata, pila lang kayo dyan ha. Mas makilala po natin sila lahat. Iikot po sila dito. Halika, sundan niyo ako. Sundan niyo ako. Sundan niyo ako si Ate Les. Dito, may mga pangalan po sila.